Tips po natin para sa lahat ng kalalakihan na nagkakaedad. Pag edad 40 pataas, kailangan manood dito. Sa mga kababaihan naman, sa mga misis na may partner, kailangan alam nyo to. Ito kasi yung mga sakit at sintomas ng mga lalaki pag nagkakaedad. Tingnan muna natin yung mga sakit. Ito yung mga common sa men na mas marami ito sa lalaki kaysa sa babae. High blood, sakit sa puso, sakit sa baga, diabetes, heart failure, at gout. Mas marami ang kalalaki. Halos kalahati lang. Pwede sa babae din, pero mas common sa lalaki. Ano muna senyales ng aging? Nakita nyo, pag edad 20 ang lalaki, malakas. Mataas ang testosterone level. Kung sa lalaki, testosterone ang kailangan, sa babae naman, estrogen. Di ba? Kaya pag ang babae umabot na 50 years old, menopause, bababa estrogen, na doon ang sintomas. Sa lalaki naman, testosterone. 20-30 mataas ang testosterone, okay siya. Pagdating ng 40 ng lalaki, bababa na konti ang testosterone. Diyan na nakakalbo, namumuti ang buhok, lumalaki ang tiyan, humihina na sa sex, pa konti-konti. 50-60, bababa na yung testosterone, nandiyan na yung mga sintomas na i-explain ko sa inyo. Pinakamataas ang testosterone ng lalaki, 20 to 30 years old. By 40, ito ang testosterone level, yung kulay green. No? 20 and 30, ang taas po. No? 40, marami pa. Pero pagdating ng 50, nababawasan na. Pagdating ng 70 years old, kalahati na lang ang testosterone level. Ang tawag dyan, male menopause or andropause. Nag-umpisa sa 40, pababa. So, anong problema natin? Diyan nanggagaling yung mga sakit at diyan nanggagaling yung mga sintomas. Number 1, mas mahina na sa pagtatalik ang mga lalaki. Kung dati kaya nila everyday, walang impotence, malakas, ngayon, pahina ng pahina. Mas madalang, mas matagal na yung erection, mas kumukonti ang sperm count, nababawasan. Hindi ibig sabihin hindi pwede makabuntis ang edad 70 na lalaki. Pwede, pero mas mabilis siya makabuntis nung bata pa siya. Pababa na ng pababa kasi. Dahil bumababa ang testosterone. Number 2, mas mahina na. Okay? Energy humihina na. Mas pagod na madalas. Kasi kailangan mo rin yung testosterone para ma-maintain yung energy. So, gagawa ka na ng remedy dito. Mas magpapahinga, mas matutulog, kakain ng pagkain pampalakas. Protina, saging, yan ang mga pampalakas. Number 3, bumababa ang testosterone. 40-50, mapapansin nyo, lumalaki ang tiyan. Sa tiyan, lumalaki yung fat, sa bilbil, tapos yung muscle, lumiliit. Dahil bumababa ang testosterone. Bukod dito, kung malakas kumain yung lalaki, let's say overweight siya, malakas siya kumain, bata pa siya, yung taba mismo, may enzyme sa taba, i-convert yung testosterone, gagawing estrogen. So yung taba mismo, nakakababa pa ng estrogen. Pag umiedad, bababa ulit ang estrogen. So doble ang problema niya, double. Yung taba ay dahil mababa estrogen, siya rin yung taba ang nagkokos ng pampababa ng testosterone. So, double yung effect. Number 4, mas hindi makatulog pag nagkakaedad. Okay? So, hindi makatulog, sa umaga inaantok, hindi makafocus, irritable, mabilis magalit. Diba? I'm sure alam to ng kalalakihan. Bakit maikli na lang ang tulog ko? Pag nagising, hindi na makatulog. Umiedad eh. Pag mababa testosterone, male menopause or andropause ang tawag dyan, pati buto humihina. Kung sa babae may menopause, may osteoporosis, sa lalaki din may osteoporosis. Hindi mo to mamamalayan unless ipatest mo ang testosterone level, bumababa, nagpa-bone density test ka ba, o yung minsan nakita nila na bali, mas prone ma-fracture, mas matagal maghilom kasi nagkakaedad na. Number 6, ito, lalaki, babae. Pero more sa lalaki, may sunspots. Yung mga pagpunta-punta natin sa beach nung bata pa tayo, edad 20, 30,
yung mga exposure natin sa araw, sisingilin tayo pag edad 40 to 50. Maglalabas yung itim-itim, pula-pula, age spots, freckles, wrinkles, at iba pa. Number 7, yan, babagsak yung sa muka. Okay? Kasi pag bata, kompleto sa collagen and elastin. Magkaka-eye bags, dito babagsak sa mata, pati sa leeg, kukulubot. Yan ang senyales ng pag-edad. So, kailangan may sunblock kayo para maiwasan itong, ako may melasma pa nga ako. Sunblock, pwede yung mga anti-aging cream na binebenta, yung mga moisturizer. Wala naman tayo preferred na brand, pero hindi kailangan yung super mahal. Hindi mo kailangan bumili ng libo-libo na super mahal. Yung medyo normal price lang, sa tingin ko, pwede na. Gusto nila may component ng retinol. Tapos yung mga sunblock, SPF 30 pataas. Bukod dito, bawas sa asin, para hindi mamaga ang muka. Bawas sa alak. Alak masama. Diba? Pag alcoholic ka, lalo magiging maputla. Pwede gumamit ng eye cream. At syempre, more sleep, mas matutulog at bawas stress. Mapapansin nyo yan. Kung kailan kayo nakatulog ng mahaba at walang stress, mas maganda ang muka, less eye bags. Kung kailan po kayo very stressed, doon nagkaka-eye bags. Yan, pag tumatanda, prone to depression din ang kalalakihan kasi ang testosterone nagre-regulate ng mood natin. So, malungkot ang mga lalaki, empty, kulang sa confidence, irritable. Pag ang babae na depressed, iyak ng iyak. Pag ang lalaki na depressed, nagagalit, agresibo, nakikipag-away. So, pag meron nakikipag-away sa yung lalaki, edad 40, 50, 60, baka depressed. Other warning signs na umeedad ng lalaki, breast enlargement, maliit ang muscle, lumalaki yan, kulang sa confidence, makakalimutin na, nervousness, pati ang buhok na babawasan, reduced body hair. Ano yung mga common na sakit? Nabanggit ko na kanina. Yung mga common na sakit sa mga kalalakihan, pwede sa babae pero more sa lalaki, heart attack, heart disease. Ang heart disease sa lalaki, 50% walang sintomas. Kaya nga tinawag na silent killer at traidor na sakit. Yung iba, malalaman na lang na may atake sa puso, walang sintomas. 50% kasi walang sintomas. Pero yung 50% na iba, may sintomas, bumibigat ang dibdib, parang may nakadagan, masakit dito sa leeg, sa dibdib, sa kaliwang kamay, nahirapan huminga, pag umakyat na hagdanan, nahihirapan, irregular heartbeat, malakas ang tibok, o parang hihimatayin. Okay? So, syempre, pag sobrang stress, naninigarilyo, prone tayo sa heart disease. Prostate ang kalaban ng mga kalalakihan. Yan ang mga sakit ng mga kalalakihan, prostate. Pag sa babae, breast cancer, breast mass, cervical cancer, mga discharge. Sa lalaki, prostate. Pag ang lalaki edad 50 pataas, karamihan, lumalaki ang prostate. Benign prostatic hypertrophy. Kaya ang sintomas sa lalaki, alam natin yan. Madalas na umihi, lalo na sa gabi, parang kulang yung nalalabas na ihi, kailangan umihi ulit. Paulit-ulit, parang kahit nakaihi na, kulang pa rin ang pakiramdam. At mahapdi ang pag-ihi. Sa una, sa gitna, lalo na kung punong-puno. Kung punong-puno yung pantog mo, doon mahapdi yung ihi. Hindi pa yung prostate cancer. Prostate enlargement lang yon. Kaya papacheck tayo sa urologist. So sa uro, papa-ultrasound yan, makikita yung sukat. Dapat 25 cc lang ang laki nung prostate natin. So pag mas malaki, lalaki naman talaga. Pero pag prostate enlargement lang, may gamot. Okay? Pero babantayan yung prostate cancer. Yan ang ayaw natin. Pero maganda survival Basta mahuli ang prostate cancer, in 5 years na ang mga lalaki may prostate cancer, in 5 years, 100% buhay. 100% buhay. So ito yung cancer na medyo maganda kasi mabagal ang kalat. Okay, mahahabol pa basta early stage. Ano sintomas yan? Masakit, pag-ihip, sa may
dito sa may puwetan, erectile dysfunction. Diabetes, type 2 diabetes, silent killer din to, common din sa lalaki at sa babae. Pag tumaas ang blood sugar, marami walang sintomas, pero usually, nauuhaw, very dry mouth. Okay, yan ang pinaka-common. Tapos pag chinek yung blood sugar, mataas. Yung mga ibang symptoms, yung lalabo ang mata, mamamanhid ang paa, medyo matagal pa yun. So, yan ang papacheck tayo. So, eat healthy foods, high fiber, maraming gulay, bawasan ng taba at sugar. Lastly, Alzheimer's disease, common rin yan sa mga lalaki at babae. So, ano sintomas nito? Mapapansin nyo yan. Mabilis makalimot. Nakalimutan yung pera, saan nalagay yung susi, yung cellphone. Unang-una, yung nakakalimutan niya, yung mga simple lang. Pero bandang huli, makakalimutan na niya, ay, kumain na pala ako kanina. O kahapon, ano ginawa ko? Yung short-term memory mo na mawawala. Senyales na yan ng dementia, pwedeng dahil sa Alzheimer's disease. Pwede rin dahil sa stroke. So, pag makakalimutin, dementia ang tawag na doon. Pag long-term memory, yung mga pangalan ng anak, pangalan ng kapatid, pangalan ng magulang, dapat hindi makakalimutan yon. Pag pati yung mga long-term memory, yung mga dating kamag-anak niya, nakalimutan pa niya, sobrang serious na yon. Malala ng dementia na yon. Malala na yon. So, paano iiwas dito? Simple lang. Huwag magre-retire. Okay? Mag-retire ka man sa trabaho, isip pa rin ng isip, may project pa rin, hindi pwede matutulog lang sa bahay. Mentally active, physically active. Sabi nga, use it or lose it. Yan ang motto sa medicine. Gamitin mo yung paa mo, maglakad ka. Kung hindi, wala ka ng paa. Hindi ka na makakalakad. Gamitin mo yung kamay mo, magbuhat. Kung hindi ka na makakabuhat. Gamitin mo yung utak mo, mag-solve, mag-compute. Kasi pag hindi mo yung ginamit yung utak mo, mawawala na yung utak. Magiging dementia, Alzheimer's, hindi na makakilala ng tao. So, magsosolve ng puzzle, mag-chess, mag-meeting, balanced diet, mag-exercise para maganda circulation. At kung mausap ng maraming tao, kahit hindi mo kakilala, kulitin mo. Basta dapat may kausap ang may edad. Oras na na-isolate, mag-isa, walang kausap, yan ang problema. Ang mga lalaki, hindi mahilig makipag-usap. Hindi katulad ng mga babae, mas marites, maraming kaibigan. Maraming kaibigan, maraming kachismisan, maraming kwento. Ang mga lalaki minsan nagsosolo, kaya mabilis ma-depress, may iba umaabot sa suicide, at yung iba mas mahina ang memory. At mas mabilis magkasakit ang mga lalaki kasi ayaw magpa-check up sa doktor. Kaya itong video natin, hindi lang para sa mga lalaki na mas konti na followers ko. 30% lang followers ko lalaki sa 17 million natin. 70% babae. Ibig sabihin, babae ang gusto mag-aral ng health tips at alagaan ng sarili at magpa-check up. Yung lalaki, bahala na sa kung ano mangyari. Kaya nga mas marami nagkakasakit na lalaki. Ingat po.